Masayang-masaya na niyakap sila ni Ciela. Tinanong nila ito kung paano ito nakarating at sinong kasama nito. Sa isang tabi naman ay labis na nagtataka si Hyun. Lumapit ito para magtanong kay Sojun. Opa, sino siya? Anak namin siya. Ang pangalan niya ay Ciela. Sagot ni Sojun habang karga ang anak. Anak, mag-asawa ba kayo ni Ani? Muling tanong ni Hyun. Hindi pa sa ngayon, sagot ni Sojun. Humarap si Ciela kay Hyun. Hello po, gandang Ani, nakangiting bati nito. Namimalog ang mga mata ni Hyun dahil sa sobrang kakyutan nito. Meron ba ako pwedeng maibigay kay Ciela, tanong ni Hyun. Napatawa na lang sina Sojun at Anhay. Sa isip ni Sojun ay may tao na naman naakit sa kakyutan ng anak. Tinawag ni Ciela ang pansin ng kanyang daddy. 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 Sabi ni Ciela. Bakit, tanong ni Sojun. Nandun si Lolo. Sagot nito habang itinuturo ang kinaroroonan ni Jaehwan. Kinakabahan tumingin si Sojun sa itinuro ng anak. At mas lalo siyang kinabahan nang makita ang madilim na mukha ng ama. Sa isip niya ay nakikita na niya sa mukha ng kanyang ama kung gaano siya nito mapapag-alitan mamaya. Umuwi na sila sa bahay ng ama. Nagbukas ito ng TV. Bumungad dito ang mukha ng isang bata na ini-interview habang nasa ospital. Ito yung batang nilapatan ng paunang lunas ni Sojun dahil sa earth spider poison na nasa braso nito. Nung una natatakot ako dahil sobrang sakit niya. Pero nawala yung sakit sapagkat tinulungan ako ni Hong at Ani. Masayang sabi ng bata. Ang mga hunters ay may magandang karera sa hinaharap. Pero may dahilan kung bakit kumikita ang mga ito ng malaki. Nakakakuha din sila ng espesyal na pagtrato dahil inilalagay nila ang kanilang buhay sa panganib. Tinawag ni Jaehwan ang dalawa para kausapin. Napabuntong hininga si Jaehwan nang makaharap ang dalawa at napasapo sa mukha. Sa isip niya ay nag-aalala siya. Dahil parehas ang dalawa na hunters. Kahit hindi pa man ang mga ito opisyal na hunters. Pero sa ginawa ng mga ito na paglinis sa dungeon ay magiging hunters din ang mga ito. Hindi niya tuloy alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Dapat ba siyang matuwa o mag-alala tungkol dito? Anong gagawin niyo kay Ciela? Hindi niyo naman siguro iniisip na iwanan siya mag-isa sa tuwing aalis kayong dalawa? Tanong ni Jaehwan. Tungkol dun, mayroon akong plano. Pero totoo na wala pa akong nakukuha na mag-aalaga kay Ciela, sagot ni Sojun. Napabuntong hininga ulit siya at nag-isip. Sa tingin ko ay hindi makakatulong ito. Ako muna ang magbabantay sa kanya habang wala pa kayong nakukuha na tagapag-alaga. Seryoso kayo? Gulat na tanong ni Sojun. Oo, hindi naman mabigat na trabaho yun, lalo na at mabait na bata si Ciela. Tumingin siya kay Anhay. Anhay, pwede ba kitang makausap ng pribado? Pumasok ang dalawa sa isang silid para makapag-usap. Anhay. Bakit po? Tanong nito. Ayokong i-pressure ka sa kasal pero hindi mo ba gusto si Sojun? Hindi naman sa ganon, sagot nito. Siguro. Ibig sabihin may posibilidad kahit paano. Tanong ni Jaehwan. Bumalik sa alaala ni Anhay yung araw na tinanggap silang mag-ina ni Sojun sa bahay nito. Yung pagkausap nito kay Ciela nung nagising ito at hindi pa sila natutulog na dalawa. Pati na din ang pagsama nito sa kanya sa dungeon. Kaya naman nakangiting sumagot ito ng oo kay Jaehwan. Mabuti naman kung ganoon. Siya na ang bawalang mangakit sa'yo ngayon, tuwang-tuwa, sabi niya. Labis na nagulat si Anhay. Akitin. Pinagpapawisang tanong nito. Hinawakan niya ito sa balikat. Narinig ko ang buod ng iyong sitwasyon. Marami kang pinagdaanan na mag-isa. Nung araw kasi na nanganak ito ay mag-isa lang ito. Pinag-iisipan nito kung tatawagan ba si Sojun. Pinag-uusapan ito ng kanyang mga kasama sa kwarto. Na bakit mag-isa lang ito. Na sana ay may dumating para alagaan ito. Na namatay ng maaga ang mga magulang ni Anhay at hindi alam kung nasaan ang ama ng bata. Dahil sa katigasan ng ulo ni Anhay. Naghiwalay sila ni Sojun sa hindi magandang paraan. Pinili din niya na isilang ang bata ng mag-isa. Akala niya ay kaya niyang palakihin ito mag-isa. Nagdoble kayod siya. Nagtrabaho siya bilang tutor. Kaera sa isang tindahan. At maging isang taga-inventaryo ay pinasok din niya. Maraming beses na pumapasok sa isipan niya si Sojun. Pero sabi niya sa sarili ay kakayanin niya kahit mag-isa lang siya. Dumating sa puntong nagkasakit si Ciela. Mataas ang lagnat nito. Dali-dali niyang isinugod ito sa ospital. Lumuluha siya habang hawak ang kamay ng anak na nakahiga sa hospital bed.
Lumipas ang panahon at naisipan niyang makipag-ugnayan kay Sojun. Pero naisip niya na huli na ang lahat. Isang araw naisipan niyang mamasyal kasama si Ciela. Masaya ito habang kumakain ng ice cream. Pero may nangyaring hindi maganda. Bumagsak ang ice cream sa mga yelo. At nakadapa din si Ciela dito habang umiiyak. Nang makita siya nito ay tumakbo ito palapit sa kanya. Habang ang mga tao naman ay nakatingin sa kanila. Iyak nang iyak si Ciela habang nakayakap sa ina. Akala ni Anhay ay kaya niya itong protektahan kahit mag-isa lang siya. Kinausap ni Anhay ang anak. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Pangako mo kay mommy na hindi mo na ipapakita ang kapangyarihan mo kahit kanino maliban lang sa akin. Parang sikretong pangako mommy. Tanong ni Ciela. Oo, tama, kasagot ni Anhay sa anak. Isa itong sikreto sa pagitan ni mommy at Ciela. Napaiyak si Anhay sa alaalang ito. Muling nagsalita si Jaehwan. Alam kong anak mo siya. Pero anak din siya ni Sojun at apo ko si Ciela. Kung maari sana ay hayaan mo kaming tulungan ka at hindi gawin ang lahat ng mag-isa. Pwede mong sabihin sa akin o kay Sojun kung nahihirapan ka. Sigurado ako na yun din ang gusto ni Sojun. Pagkatapos nilang mag-usap, dalawa ay lumabas na sila ng silid. Sinalubong ni Ciela ang kanyang ina. Nagulat si Sojun nang makita si Anhay at nag-alala para dito. Mommy, umiyak ka ba? Tanong ni Ciela. Hindi ako umiyak, sagot ni Anhay habang nagpupunas ng kanyang mata. Nagtatanong ang mga matang tumingin si Sojun sa kanyang ama. Ang lokong ito, dapat makita mo ang iyong itsura. Wala akong ginagawang masama, sabi ni Jaehwan dito. Tama siya, Sojun. Walang masamang nangyari, sabi naman ni Anhay. Ano ngayon ang gagawin nyo? Tanong ni Jaehwan sa dalawa. Ngayon, maghahanda kami para sa license exam. Sagot ni Sojun. Nasira ang mundo. Nababalot ito ng mga yelo. Habang si Sojun ay naglalakad. Wala man lang itong makitang tao sa paligid. Sa kanyang pagpapatuloy ay may nakita siyang isang babae na nakaluhod. Hindi na niya naituloy ang kanyang sinasabi sapagkat humarap ito sa kanya na may luha ang mga mata. Bakit mo ito ginawa? Tanong niya dito. Bakit hindi mo ako iniligtas? Tanong nito sa kanya. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung dahil ba hindi niya kaya. O kaya naman ay wala siyang maisip na dahilan dito. Wala siyang nagawa kundi titigan lang si Ciela. Napaka-miserable ko, hindi ba? Lumuluhang sigaw nito sa kanya. Kinamumuhian kita, Lee Sojun. Sigaw nito bago siya atakihin ng ice magic nito. May maliit na boses na tumatawag sa kanya. Daddy, sabi nito. Nagmulat siya ng kanyang mga mata habang puno siya ng pawis. Ciela, nagising na ba ang daddy mo? Opo, sagot nito sa ina. Daddy, gising ka na. Umaga na at mataas na ang sikat ng araw, masayang sabi ni Ciela sa ama. Napapakamot sa ulo na bumangon si Sojun sa higaan. Ganoon na ba katagal ang tulog ko? Tanong niya. Sumilip sa may pintuan si Anhay. Manligo ka na at kakain na tayo. Hindi na muna tayo magsasanay ngayon. Magpahinga muna tayo. Sojun, hindi ka nakatulog ng ayos kagabi. Nanaginip ka ba ng masama? Sabi nito sa kanya. Panaginip. Patanong na sabi ni Sojun. Anong napanaginipan ko kagabi? Nababahalang tanong ni Sojun sa sarili. Hawak ang kanyang cellphone ay tinitingnan ni Sojun ang kanyang Hunter's Bank. Malapit na silang maubusan ng pera. Kapag nakapasa na sila sa Hunter License exam ay magkakapera na sila. Ngunit kailangan pa nilang gumastos ng pera bago ang exam, aniya ni Sojun sa sarili. Pagpasok ni Anhay sa silid ay nakita niya na nakahiga si Sojun sa kama habang nakahiga naman si Ciela sa tiyan nito. Anong ginagawa niyong dalawa? Tanong nito. Ciela, therapy, sagot ni Sojun habang pinipisil ang pisngi ng anak. Nakahiga sa malambot na kama habang katabi ang mahal kong anak na si Ciela. Wala na akong mahihiling pa, muling sabi ni Sojun. Hinila ni Anhay ang kumot at sinabing, tumayo kayong dalawa dyan. Hindi pa masyadong nagtatagal simula nung natapos tayong kumain. Nagpupumiglas ang mag-ama. Tumunog ang cellphone nila. Sabay na may natanggap na mensahe ang dalawa. Nagtatakang napatingin si Anhay. Sabi naman ni Sojun ay wala siyang ideya kung ano iyon. Isang mensahe ng paglilipat mula sa bangko. Nagulat si Sojun nang makita ang laman nito. 1,000,000 won ito. Tinanong ni Sojun kung may natanggap din ba si Anhay. At sinabi nito na meron daw at nagtataka ito kung bakit sila pinadalhan ng ganitong kalaking halaga.
Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Anhay. May tumatawag sa kanya. Hello, sino ito? Hyun. Hey Ani, natanggap mo ba ang idineposito ko? Hyun, bakit mo kami pinadalhan ng pera? Anong ibig mong sabihin? Yan ay natirang pera mula sa kinuha natin. Dahil ikaw at si Oppa ay hindi pa hunters, at wala pang lisensya. Ang looters mula sa guild na kinabibilangan ko ang gumawa nito para sa inyo. Humarap si Anhay kay Sojo na nasa tabi niya. Ano yung looting? Ito yung pagkuha ng core ng patay na halimaw at pagkolekta ng kapaki-pakinabang pang materyales. Paliwanag ni Sojun. Nandyan din ba si Oppa, Sojun? Tanong ni Hyun sa kabilang linya. Nakakuha din siya ng pera, hindi ba? Hindi espesyal ang halimaw kaya maliit na halaga lang ang napabigay sa kanya. Ang 1,000,000 won ay hindi nakakaunti, sabi ni Sojun. Ang mga lisensyadong hunters ay mas higit pa ang magiging kita. Kukuha kayo ng paparating na pagsusulit, di ba? Sabi ni Hyun. Oo, kukuha kami ngayong buwan, sagot ni Anhay. Ang pagsusulit para sa pagiging lisensyadong hunter. Ang layunin nito ay sukatin ang mga antas ng kasanayan ng mga naghahangad na maging hunters. At upang sila ay maging ganap na hunters. Kung ang isa ay pumasa sa pagsusulit at nakakuha ng kanilang lisensya, makukuha nila hindi lamang ang karapatang gamitin ang mga kinakailangang aspeto ng pagiging hunter tulad ng looting, kundi pati na rin ang pagkilala bilang opisyal na hunter. Magandang sabihin nyo sa akin kapag nakakuha na kayo ng inyong schedule. Darating ako dun para i-cheer kayo, at aalagaan ko din si CLA. Muling sabi ni Hyun. Sa isip ni Sojun ay ang Go Hyun ngayon ay ibang-iba kaysa noon. Meron kaya itong lihim na motibo? Tulad ng gusto nito kaming recruit sa guild na kinabibilangan nito. Talagang nakakatokso kung ganon. Dahil kung tutuusin, isa ang mga ito sa nangungunang guild sa Korea. Huwag natin masyadong unahan ang sarili natin, sabi ni Sojun sa sarili. Sige, balitaan kita kapag malapit na ang petsa ng pagsusulit. Habang nakatingin pa din sila sa cellphone. Naisip ni Sojun na hindi na sila mag-aalala para sa mga gastusin. Marami pa tayong oras bago ang pagsusulit para sa lisensya, di ba? Masayang sabi niya kay Anhay. Masaya ding tumingin si Anhay dito. Tinawag nila ang pansin ni CLA na naglalaro. Tere nang mamili ng mga bagong damit, sabay na sabi ng dalawa. Tuwang-tuwa at sabik na sabik si CLA nang marinig ang sinabi ng dalawa. Kinabukasan, isang napakagandang umaga. Mommy, Daddy, good luck sa exam, sabi ni CLA habang buhat ito ni Hyun. Sabay na kumaway ang dalawa sa anak. Ang binili nilang bagong damit ay bagay dito. Sa bagay, kahit anong damit ay malamang na bagay kay CLA. Masaya si Hyun habang buhat ang batang si CLA. Inaya na niya itong magpunta sa observation room. Sumang-ayon naman agad si CLA. Habang naglalakad ay nag-uusap sina Sojun at Anhay. Sigurado ka bang magiging okay ka lang? Gumugol ka ng napakaraming oras sa pagsasanay na hindi mo naihanda ang iyong sarili para sa pagsusulit. Parang hindi ka gaanong nag-aaral para dito. Sabi ni Anhay. Huwag mong problemahin, magiging okay ako. Nag-aral ako ng mas maaga. Sabi ni Sojun. Sa isip ni Sojun, noon ay napakadaming beses na siyang bumagsak sa pagsusulit na ito. Lagi siyang nakakakuha ng buong marka sa unang yugto ng pagsusulit na parang gumagamit siya ng sagutang papel. Ngunit dahil sa kawalan niya ng lakas, palagi siyang bagsak sa ikalawang yugto ng pagsusulit. Nang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang lisensya. Lumabas siya na magulo, na nagsasabi ng sapat ng pinagdaanan niya. Napansin ni Sojun na masyadong nag-aalala si Anhay. Hindi magiging maganda kung mag-e-exam siya sa ganitong estado. Kaya naman naisipan ni Sojun na hamanin ng postahan si Anhay. Anhay, postahan tayo kung sino sa atin ang makakakuha ng mas mataas na marka sa written exam. Para sa premyo, kung sinong matalo ay susundin kung ano ang gusto ng nanalo. Sa isip ni Anhay ay tiwala si Sojun na makakapasa ito. Kaya naman sumang-ayon siya sa postahan nila. Nung nasa loob na sila ay patuloy pa din ang kulitan ng dalawa. Maagang pasasalamat sa hiling mo, sabi ni Anhay. Kapag nagsalita ka pa, mas lalo ka lang mapapahiya, mayabang na sabi ni Sojun. Takot na takot ako, sabi naman ni Anhay. Ang paghahanda para sa pagpigil ng mga kasawian ni CLA ay opisyal nang magsisimula. Kung si CLA ay dadaan sa 5 magkakaibang kasawian sa hinaharap.
ay gagawin ni Sojun ang lahat para maiwasan ang mga kasawiang iyon. Para masigurado na mananatili pa din ang mga ngiti ni CLA. Habang sa Goryo Swordhouse naman ay nakaupo ang Guildmaster habang nag-iintay. Nilapitan ito ng isang lalaki. Ang license exam na naulit ko sa inyo nung nakaraan ay magsisimula na. Ngayon na pala ito. Maghanda na kayo at tutungo tayo doon, sabi nito. Ihahanda ko na po ang sasakyan, sabi ulit ng lalaki. Hindi na kailangan. Hindi naman ito masyadong malayo. Kaya maglalakad na lamang ako, sagot ng Guildmaster.